Ginagamit nyo si Beyonce at binubugaw nyo si Beyonce. Ha? Mga titas? Ha? Binubugaw nyo si Beyonce. Oy mga kababayan, mga kapatid. Nako, ito na naman ang ating gawa ng reaction, itong live ni Dr. Love. Na kung saan mukhang gigil na gigil at galit na si Dr. Love dito. Di po ba? Ito guys, ang pinakamainit ngayon na balita na ating nasagap no, sa loob ng Kalingap. Itong bakbakan ni Dr. Love no, at yung iba at ito ngayon may bago na naman. No, may bago na namang kalaban si Dr. Love. At ito nga no, isa sa kanyang sinasabihan na binubugaw daw si Beyonce itong mga titas. Naku, masakit. Mabigat po na salita ito. Sa totoo lang, kahit sino pong makarinig, pag nakarinig ka ng salitang bugaw, iba po ang pumapasok sa isipan ng tao at higit sa lahat, iba po ang pumapasok, iba po ang pakiramdam no, ng sino man kapag nakapagsalita, kapag nakarinig ka ng ganitong mga salita. Dito guys, gawa natin ng reaction itong live ni Dr. Love na kung saan makita natin si Dr. Love talagang seryoso at mukhang tensyonado si Dr. Love dito guys. Ano? Sabihin natin si Dr. Love pag iba pag nag-live pero dito makita mo sa kanya may kinikim-kim siyang galit. No? Hindi talaga maitago ni Dr. Love yung kanyang sama ng loob dito. Tingnan nyo guys, panonoorin mo lang itong live niya. Iba, no? Iba. Sa umpisa pa lang, seryoso na si Dr. Love. At ito nga, no, nabanggit niya sa mga titas. Oh, ito pa, pakinggan natin ulit, guys. Mga titas? Mga titas. Ha? Binubugaw nyo si Beyonce. Ang tanong, sino ba itong mga titas na ito na hinahamon ni Dr. Love? Ang salitang pambubugaw kasi, iba no? Ibinubugaw, ibig sabihin, hindi siya normal, no? Hindi ito guys kaya-aya. Lalo na kapag nalaman ito nung magulang ni Beyonce. Ano na lang ang pakiramdam ng tatay at nanay ni Beyonce, mga kapatid, mga kamag-anak ni Beyonce na ganito ang marinig nila buwat kay Dr. Love. Ito ulitin ko guys ulitin ko. Ha? Binubugaw nyo si Beyonce. Mabuti na lang, hindi pumapayag si Beyonce sa gusto niyo. Ibig sabihin, dito pa lang guys, nalaman ni Dr. Love, may hawak na ngayon si Dr. Love, nakatibayan na ibinubugaw si Beyonce. Sabi niya nga, mabuti na nga lang hindi pumapayag si Beyonce. Ano ibig sabihin dito? Inirereto si Beyonce sa iba? Ipinakilala si Beyonce sa iba? Alam niyo po, mabigat po ang ganitong mga salita. Mabigat po at ito yung salita guys na kinamumuhian ng lahat. Yung salitang ibinubugaw. Hindi ito matanggap-tanggap Kasi ang ganitong salita ang tingin natin dito hindi talaga kagandahan. Di po ba? So guys, bago tayo magpatuloy sa ating reaction, sana ma-like nyo po ang video ito. Ma-like nyo po ito para naman ma-recommenda ni YT sa iba. At simple po, wag po natin kalimutan, no? Suportahan natin si Kuya Bal, si Ate Edna at si Kalingap Rab. So guys, tuloy na natin. Dito sa live ni Dr. Love, tingnan lang natin. Kasi si Dr. Love dito, naglalabas na si Dr. Love unti-unti Kumbaga, makikita natin dito, yung mga panalitan ni Dr. Love, pilit niya, no? Pilit niyang isinisave si Beyonce at si Ido. Anyway, sa ganitong labanan, ang collateral damage dito, wala namang iba Si Beyonce, si Ido. Ang nakakaawa lang talaga, no? Lagi kong sinasabi, naawa lang ako kay Beyonce dahil babae kasi. No? Iba kasi guys, pag babae, mababaw po yan Hindi yan sila ganun katatag. Kumbaga, ang sandalan namang yan, papasok sa kwarto nila at umiyak. So ako talaga nangihinayang at yun nga, madadamay ang pamilya ni Beyonce, si Beyonce mismo. Ano na lang ang sasabihin ng magulang ni Beyonce?
papasok dito yung sama ng loob, may stress, hindi man sila sanay, hindi man sila vlogger. 'Di ba? Mabuti lang itong si Dr. Lab, no? At itong kalaban ni Dr. Lab, sanay ito sa bakbakan. Paano itong hindi naman sanay? Na hindi na sanay makarinig ng ganitong mga salita. Kawawa sila. So guys, panoorin natin itong live ni Dr. Lab, itong kanyang live, no? Tingnan mo ang face ni Dr. Lab, talagang sa itsura pa lang hindi na komportable si Dr. Lab, no? Iba man si Dr. Lab, guys, kapag komportable yan sa live. Pero dito, guys, iba So panoorin natin, ay tuloy-tuloy na lang natin, at kung may makuha tayong konti, gawa natin ng opinion. Mga hinturutot kayo. Ano yan, Doc? So umpisa pa lang para alam nyo guys, yung mga salita dito ngayon kay Dr. Lab, naninibago o kay Dr. Lab Ano na naman to? Kanina pambubugaw, ito ngayon. Ano to? Turutot daw. Ha? Tuloy. Hindi nyo ako mapatras sa away. Subok na ako. Lalo't ako ang founder. Lalo't matagal na ako nagkikim-kim na lang sa inyo. Matagal na ako nagpapasinsya na sa inyo. So kaya naman pala, dito guys, umamin si Dr. Lab. Matagal na akong may kinikim-kim. At matagal na raw siyang umuunawa at nagpapasinsya. Ibig sabihin, sumabog na si Dr. Lab dito. Sige. Kapudi. Si Kapudi ang source ng mga kawalanghiyaan dito. Nako, si Kapudi. Alam mo, reactor to ng EDSI, no? Sa pagkakaalam ko. I-search nga natin muna si Kapudi. Sandali lang guys, sandali lang ito. I-search natin itong kasi Kapudi. Alam ko, ano to si Kapudi? Ayan, no? Ito si Kapudi guys, Saan na ba yun? Ito sinasabi ni Dr. Lab. Yan. Gusto ko lang makita Gusto ko lang. Ito siya guys, Ayan. Yan si Kapudi. Ito yung kalaban ni Dr. Lab ngayon. Dr. Lab, ito ata kalaban mo, Dr. Lab, ha? Yan, ito si Kapudi guys, sa mga hindi nakakaalam. Siya po si Kapudi, ito yung kalaban ni Dr. Lab. Sinasabi, siya daw ang pinagmumulan lahat ng source. Ay, naku reactor ito ng reactor ito ng Kalingap at EDSI reactor itong si Kapudi. Ayan siya guys, So balik tayo kay Dr. Lab, balik tayo kay Doc D. At gusto kong aminin ni Kapudi kung sino yung source niya na nauuna pa siya sa vlog ni Kalingap Rab ng madalas. Nako, Kapudi, aminin mo daw. Binaboy niyo si Beyonce. Mga hinturutot kayo. Hindi tumura. Allah. Nako. So guys, dito talagang nagsalita na talaga si Dr. Lab, no? Inahamon niya si Kapudi rito. Ito inahamon niya na kung maaari nga daw magsalita. Nagtataka nga si Rinsen niya, bakit alam ni Kapudi ang lahat? Hindi pa kami nag-vlog. Alam na ang kwento. Sino nagbibigay ng info dyan, Dok? Mga taong akala ko kaibigan pero tinitira ko sa talikuran. Mga taong araw-araw kong sinashoutout sa aking vlog at nagpasalamat ako sa lahat ng tulong nila, stop na po doon. Yung pala kaaway ko na sila. Mga hinturutot kayo, no? No? Guys, may bago na namang salita si Dr. Lab na binibitawan. Ako.
Ayaw ko lang ulitin kasi baka ang pangit sagwa kasi ayaw ko lang gayahin, no. Oo. So dito guys, no, mukhang si Dr. Lab, no, may kaalaman din siya na binabanggit niya nga itong si Kapudi na ito daw yata ang source, no, ng lahat. Sige. Short live lang ito. Paano ito? Gusto ko lang si Kapudi sagutin mo ang tanong ko. Dapat sagutin talaga. Alam mo dito guys, na may binabanggit na si Dr. Lab, dapat sagutin to ni Kapudi. Dapat sagutin talaga niya ito kasi ito naman talaga, ito na. Hindi na to, pinangalanan na talaga siya. Ito ang kagandahan kapag pinangalanan ka na, pwede ka nang sumagot. Gusto ko lang tanong sa iyo, Kapudi, kung sino yung taong nagbibigay sa iyo ng informasyon at alam mo lahat ang galawan ng EDC. Grupo nyo to ha, mga one-sided kayo. Sino yun? So dito guys, ang sinasabi ni Dr. Lab, kagrupo pala daw ni Kapudi itong mga one-sided, itong makaido lang. So tinutumbok na ni Dr. Lab, one-sided. At may kinakausap na ako ngayon na ititigil na yan dahil ginakuhanan lang kayo ng informasyon at ginawa kayo mga tanga ng mga taong ito. Tumpak. Pwede ba dumaan dyan sa inyo pag uwi ko, Biko? Sige po, Boss Noel. Ito oras ng pagbubulgas. Mahaba na ito. Nag-umpisa kayo sa pananahimik ko. Nanahimik ako eh. Pero yung lapain nyo si Dr. Lab at gawan-gawan nyo ng kwento doon sarili nyong live, mga hinturotot kayo. Akala nyo takot na ako sa inyo? Hindi. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko nga yun. Yung meron akong paglalaruan. Gusto ko nga yun. Yung meron akong paglalaruan. Pero huwag kayo umiyak. Baka mamaya mag-iyakan kayo lahat sa dulo eh. Mga hinturotot kayo. Sarili kong words to. Wala itong masama ha. Sarili kong words. Nako. Word for today. Ano yun, Dok? Ha? Word for today? Ano yun, Dok? Ha? Sarili kong words to. Wala itong masama ha. Oh, anong word yun? Paglalaruan. Oh. Gusto ko nga yun. Yung meron akong paglalaruan. Pero huwag kayo umiyak. Baka mamaya mag-iyakan kayo lahat sa dulo eh. Mga hinturotot kayo. Sarili kong words to. Wala itong masama ha. Sarili kong words. Oh. Diba? Pasok kayo. Huhubaran natin ang mga tao sa likod at sino ang mga kasama ni Kapudi na mga one-sided. Ito pa lang hapon na ito ako nagtatanggol para kay Beyonce. Gusto nyo talaga ako eh, hinahamon nyo ako eh. Itong hapon pa lang ito ako magtatanggol para kay Beyonce. Sabi na pambababoy nyo kay Beyonce, mga hinturutot kayo. Ha? Hindi ba pambababoy yung kinukuhanan nyo ng informasyon yung bata pagkatapos pinag-usapan nyo sa live nyo? At updated kayo? Hindi pa nag-vlog si Rab? Nandun na kayo? Nauna na kayo? Ha? Bawal yun, no? Ito guys, no, bawal po 'yun sa amin, no, dito sa Kalingap, dito sa lalo na sa kay Kalingap Rab. Bawal po 'yun na hindi pa na-upload or hindi pa napalabas sa channel ni Kalingap within 24 hours. Kukuha ka na ng mga video clips or kung ano mang info na i-reels mo or something or saan mo man dalhin na platform. Bawal po 'yun. Bawal po 'yun, sa totoo lang. Kaya nga, para sa akin, mas maganda pag malaman ni Dr. Lab kung sino itong kumukuha o ba't naglilik itong mga video, no? Patungkol about kay Beyonce na hindi pa man nga dapat. Kasi nga, sabi nga ni Dr. Lab dito, hindi pa nga na-upload ang video, alam na, pinag-uusapan na sa live, bawal po yun. May rules po kasi na after 24 hours pwede mo nang gamitin. Di po ba? At sa live naman, 12 hours pwede mo nang gamitin.
Pero bawal po na mauna ka pa, no, doon sa direktor. Naku, mahirap po yun. Alam ko may penalty po yan eh. Pwede kang masibak. Di ba? Di ba? Wala man akong yaman, Boss Noel. Kahit kailan wala akong yaman. Di ko lang nagustuhan itong mga ginagawa nila. Dito sa live. Andito sa live. Mga tita, mga hinturotot kayo? Grabe ang pasalamat ko sa inyo sa mga vlog ko. Tama na siguro yun. Nakapagbayad na ako ng utang sa inyo sa pagtulong nyo kay Beyonce. Pero ngayon, pwede bang murahin ko na rin kayo? Mga tita? Guys, alam nyo, nalulungkot lang. No? Ito ang nakakalungkot. Ito ang realidad. No? Nakakalungkot kasi dating ang ganda ng samahan ninyo ni Dr. Lab. No? Ito sa mga tinatawagan ni Dr. Lab na mga titas na maganda man ang kanilang samahan. Tinutulungan nila si Beyonce, tinutulungan nila si Dr. Lab. Bakit ngayon nauwi na sa pag-aaway, nauwi na sa pagmumura? Ang kinukumpir niya ni Dr. Lab, pinag-usapan siya sa GC. Kumbaga, pinupulutan siya. Kala nyo, kung sino kayo mga tita na nandoon sa live ni Kapudi. Sa tagal na nagpapasalamat ko sa inyo, siguro bayad na ako doon sa utang ko para doon sa pagtulong nyo kay Beyonce. Pero, Dok, alam mo, Dok, yung utang na loob, hindi man niya nababayaran, Dok. Alam niyo po, yung utang na loob, ito sa observation ko lang at sa mga narinig ko lang, hindi daw yan nababayaran. No, yung utang na loob, mahirap. Wala man daw yan kabayaran. Kaya yun, Dok, ang mahirap. Na pag tumanggap ka ng tulong, tapos bandang huli, susumbatan ka, at ichichismis ka, nako, masakit talaga yan. Kagaya itong naranasan mo ngayon, Dok. pero ngayon, hayaan yung murahin ko kayo. Ha? Wag naman, wag na. Siguro baka pwede naman, Dok, wag ka na magmura. Wag ka na po magmura. Ano lang, advisean mo na lang sila. Kayong close na close. Dati kayong, di ba, sinashoutout mo pa sa iyong channel. Pinapasalamatan mo, di ka libreng pasasalamat pang binibigay mo dyan eh. Kasi nga, tinutulungan si Beyonce, tinutulungan ka. Tapos ngayon, biglang mag-iba, biglang pagmumura na ang marinig nila. Naku, masakit po yan. Siguro naman, sa lahat ng mga vlog ko, nandoon yung mga pangalan nyo, wala akong nakakalimutan sa inyo. Yung pala, tinatalikuran nyo na ako at tinitiran nyo na ako sa talikuran. Mga hinturotot kayo. Ay, grabe. Alam nyo guys, yung galit ni Dr. Love, ginagamitan niya na lang ng ibang words pero makita mo naman talaga sa kanyang mukha na talagang masama ang loob ni Dr. Love. Masamang masama. Ha? Tapos na, bayad na ako doon sa tulong nyo kay Beyonce. Ngayon naman, siguro naman, kung magkaaway na tayo ngayon, huwag kayo matakot, huhubaran ko kayo isa-isa, di ba mga tita? Mga tita, di ba? One-sided kayo. Kayo, lahat kayo ng mga one-sided, kayo yun ang bababoy kay Beyonce. Mamatay na sana kayo lahat. Hala. Masakit, di ba? Uy, Dok, wag ganun. Ay, grabe guys, no? Talaga naman. Uy, nakakatakot naman tong ni Dr. Lab. Talagang pinapanalangin niya, parang sinusumpa niya. Lahat kayo ng mga one-sided, kayo yun ang bababoy kay Beyonce. Mamatay na sana kayo lahat. Masakit, di ba? Ala, Masakit, di ba? sobra. Masakit. Ako binangga nyo eh. Ang taong hindi natatakot mambaboy at baboyin. Ako pa binangga nyo. Binabaliktad nila ako, mga hinturutot sila. Pagkatapos ko silang pagsalamatan sa lahat ng mga vlogs ko, ako pa binabaliktad nila, mga hinturutot sila, mga titas na ito. Ha? Oh, pwede nyo bawiin kay yung mga natulog nyo kay Beyonce kung gusto nyo.
Hukayin nyo yung mga simento dyan. Paano pa may Hindi ko balik sila yan, Dok? mapasa, Diyos. Paano pa may balik yan? Matigas na yung simento. Alam nyo? Sa laki ng damage na ginawa nila sa akin, every time na mag-live si Kapudi, pinagtutulungan nila ako. Akala nyo mapaatras nyo ako? Di nyo ako mapaatras. Dudurugin ko kayo. Nako. Okay lang sana kung mayroon ako naging utang sa inyo. Wala akong mga utang kayo sa inyo. Di ba? Ginagamit nyo si Beyonce at binubugaw nyo si Beyonce. Ha? Mga titas? Ha? Binubugaw nyo si Beyonce. Mabuti na lang, hindi pumapayag si Beyonce sa gusto nyo. Magkahiyaan talaga tayo. Bakit tumilim na? Okay? Kalma lang. Ano? Ba? Mga titas, gusto nyo pangalanan ko kayo. Pero isa lang muna, tutukan lang kita muna, Kapudi. Kung sino ang nagbibigay informasyon sa iyo, bakit sa lahat ng vlogs ni Kalinga Prab, updated ka at minsan nauna ka pa. Alam mo guys, dito talaga dapat masagot ito ni Kapudi. Masagot niya ito kasi seryosong seryosong tanong ni Dr. Lab at seryosong hamon. No? Serious challenge ito ni Dr. Lab na dapat sagutin ni Kapudi kasi may binibintang dito si Dr. Lab na sa lahat daw ng vlog ni Kalinga Prab, bakit na-inform si Kapudi at bakit nauna pa siya. So, ibig sabihin dito sa loob, kasi kung magbablog si Kalinga Prab, sino bang mga kasama dyan? Sino bang nandoon? Sigurado naman ako guys, hindi man si Kalinga Prab magbibigay ng info dyan. Sino dyan ang nakakaalam? Sino, di ba? Sino lang ang sama dun sa vlog? Malamang may isa dyan na kumukuha ng picture, kumukuha ng ganito, tapos ipapasa doon sa sinasabi ni Dr. Lab na tao. Yan ang mahirap. Sino yung mga hinturutot na ito? Pag hindi mo pangalanan, Kapudi, pangalanan ko kayo lahat. Ginagalit nyo ako eh. Maglabasan na tayo, magpuntrahan na tayo ngayon. Wala akong, kayo lang. Hindi ko kayo kinatakutan. Hindi nanginginig ang laman ko sa inyo. Kayo manginig sa akin. Ha? Kagabi may nag-comment party kay Beyonce. Noon, yun sila. Mga ano yun? Mga one-sided yun na nagtatago sa iba't ibang account. Hindi po kawawang Idsi. Kawawa po si Beyonce. Correct. Sila po nag-umpisa mambaboy, babuyin ko na rin sila. Wala na ba akong karapatang sumagot? Hindi ko sila titigilan. Durugin ko sila. Ha? Durugin ko kayo. Tagal nyo na akong binaboy. Tapos ngayon, sasagot ako. Hindi pwedeng titigil ako. Hindi pwedeng titigil. Lahat ng nambabas kay Beyonce ay mga one-sided. Sa pangunguna. Ang kanilang ginagamit ngayon at pinapasukan ng impormasyon si Kapudi. So yun guys, no, nakailang banggit dito si Dr. Lab kay Kapudi, no? Mukhang confirm ni Dr. Lab na si Kapudi ang pinanggagalingan lahat ng info, no? Lalo na dito sa
yung na-advance info na hindi pa nga na-upload, hindi pa lumabas sa channel ni Kalinga Prab, naglilik na yung shooting or mga info kung ano ang takbo ng shooting, ano ang takbo ng istorya no ng vlog. Sabi ko nga sa inyo, yan po ay pinagbabawal. No, hindi po yan po pwede. So dito si Dr. Lab, inahamon niya no, si Kapudi na dapat magsalita. Magsalita si Kapudi dahil siya nga ang pinanggagalingan no, ng lahat ng impormasyong ito. So dito guys, makita naman natin na gusto ni Dr. Lab ilabas yung totoo. Dito makita natin si Dr. Lab, seryoso siya no? Hindi ito guys, hindi po mo nagbibiro si Dr. Lab. Kasi dito mukhang nasagad na si Dr. Lab sa nangyayari. No? Sabi nga niya, matagal siyang nananahimik. Ginugulo daw. Kumbaga, oras na rin para sumagot si Dr. Lab. Kaya ito nga ang nangyari. No? Ang nakakawa lang kasi dito, sa totoo lang, itong si Beyonce, no, na apektado, siyempre, beneficiary yan eh. Hindi talaga po pwedeng hindi maapektuhan kahit anong sabihin nating awayan lang nila yan, sagutan lang ni Dr. Labian at ni Kapudi. Sino ba ang beneficiary? Sino ba ang pinag-usapan dito? Si Beyonce. Kagaya ng banggit ni Dr. Lab kanina. Ibinubugaw daw si Beyonce. Binababoy si Beyonce. Di ba? Nakakaawa lang kasi hindi naman channel, hindi naman vlogger si Beyonce at lalong higit sa lahat, itong nanay ni Beyonce na kung saan nga minsan nagsalita na hindi niya na nga matiis siguro yung anak niya na binabas. So sana no, pag-isipan din nating maigi. Di po ba? Yan yung mahirap eh. Itong kagaya nito na rinig natin kay Dr. Lab na dati niyang mga kaibigan nito, dating tumutulong kay Beyonce, pinapasalamatan pa niya lahat. Tapos ngayon, mura na ang ibibigay ni Dr. Lab. Di ba? Ay nako. So sana no, atin lang naman maayos. Ang akin lang talaga unang-una guys, sana kung magbakbakan man, hindi sana madamay si Beyonce kasi babae kasi yun. Okay lang oh. Kung ang mabakbakan, puro vlogger kasi sanay man yan eh. Pero kung kagaya nga, madamay ang pamilya ni Beyonce, di natin alam kung anong gagawin ng magulang. Sa ngayon, nag-observe lang yan pero siyempre, di natin alam, di natin sila kilala kung ano ang ugali mayroon sila. Baka naman masakta ng husto, may gagawin din. So, mahirap. So, sana maayos ito, no? At sana lumabas talaga yung totoo. Sino ba talaga? Totoo ba itong sinasabi ni Dr. Lab? Na may pinangalanan na talaga siya sa si Kapudi Mix Vlog. Sumagot dapat siya dito. Sagutin niya lang. Paliwanag niya. So, yun lamang po guys, yung ating maiksing reaction, no? Ito ngayon ang pinakamainit sa lahat, no? Talagang yung mga salita ni Dr. Lab, ibang-iba. Ibang-iba na talaga. Makita mo talaga, ito yung bunga na pag galit na galit ka na, no? May sama siya ng loob sa isang tao, nag-iiba yung pananalita ni Dr. Lab. Yan, shout out po sa inyong lahat, no? Sa mga titas daw. Sabi ni Dr. Lab, naku po. Oy, salamat po sa inyong lahat.